Morning. Ito ang breakfast ko. Lunch ko. See? Noodle. Kasi nakita ko doon sa pinanood ko. At mangga. At salabat. Kung palagi nyo nakikitang damit ko purple, paborito ko ng purple. Kaya, grabe yung New Year. Meron kaming mga tawag nun, flu. Minsan-minsan man lang ako na kain ng noodle. Galing ito sa yung noodle na ito, galing ito sa, kalimutan ko na kung ano, sa ibang bansa. Tapos may karne siya. At mga gulay. Nakakamiss din ang ang noodle paminsan-minsan. Oops. Yeah. Good morning dito. Na? Hapon na. Grabe. Yung flu namin. Flu season kasi dito. Busy ako ng sinort out ko yung mga damit na hindi ko naman ginagamit. At at ang iba nagliit na sa akin. Kaya yun. Inaayos ko yung mga ipapamigay ko, yung idodonate ko. Plastic bag. Ito ginawa ko ito. Sino ang
Ah, si Juby. Hi, Juby. Good morning. Salamat, naalala mo ako. Ito, buhay pa. Maganda yung sasakyan nyo. Yung bahay nyo, ang ganda na. Bakit aga ang Alexa? Alexa, what time is it in the Philippines? In Philippines, it's 6:56 a.m. Wow, aga mo, Juby magising. Pamangking ko, teacher. Hi, G. Kumusta? Mayo. Nakikiulay sa sadiri ko. Nagla-live. Kaulay ang sadiri ko. Habang nagkakakan. Dahil mayong kaulay. Mauli ka mo sa Pilipinas, G? Iyo. Hindi ko aram kung makakauli. Ha? Nagla-live ako, G. Alat. Oo, no orange. Ha? Ay iyo. Magdarakan luwang ka, kuyan. Sa ultrasound pang tubig yan. Bago ka ano yun. Kaya lang maghanap na yan ka doon. Kaya pwede ka mag-isip. Kaya iyo. Iyo. Ako ba may appointment? Igual akong appointment. Grabe ang flu ta. Ano, di? Mayo ka ng flu. Grabe ini yung kuya na ini. Winter na iniyo.
Kaya sa arog ka iniyo na kuruyan na harali. Ang iba gusto magbakasyon sa ibang lugar. Ang iba man gusto magbisita sa malipot na lugar. Pwede garo may aircon. Bakong aircon, freezer. Lalo na kung bangbi, ay. Kaya ako ay Japanese. Ganyan Japanese. Mayo lang ako yung yan. Chopstick. Kaya dakul akong kuyanti. Ay, na ko. I-donate ko. Guwapa. Mga bado na ako naman ginagaramit. Itong ibang gamit ni ni Mama, ko na, i-donate ko na lang. Dahil ko na idodor-to-door. Mangga. Ang washing machine maisip. Ang satuyang washing machine maisip. Computer gabos. Yuji. Okay, good night. Good night, good morning. Good afternoon. Pirang oras na lang turog mo, Ji. Iyo. Iyo, off palan mo niya ni Dok. Sa mga nagkukumusta sa kuya, ito, buhay pa. Habo pa kung anong kang Panginoon ang mga Jesucristo. Kaya, ako duman sa kuyang surgeon. Yung ko, kasi open book man ang buhay ko. Tapag nagpaparat dulag ako, pipaprahanap man sana ako.
Ang katong nawara ako ng almost 1 month. May nag-igdi, ahanap sa kuya. Excuse me. Ang tumor na nakuha sa kuyang ko, sa payo ko, 7 inches. Kasing dakula ka ini garo. Yan. Parang araw ka ni dakula. 7 inches. Naon dyan, Dyan. Binaak yung Binaak yung Pakatapos, linabot si skull. Round na ganyan, ganyan. Tinukal. Tinanggal yung yung skull. Tapos kinuha yung tumor. Diyan, nandyan, Kaya pala nagpaprakulog ang payo ko. Kang panahon pa ini. Kuyang kaya ko ay pinungka duman sa sa dresser. Kang 1985. Para pungka ako ng araw ka yan, Kaya ako, araw ka yan, Tapos, kaya may lugad pa ako idigdiyo. Dahil sinakal ako. Para pungka man yan, dahil ako nagkaigawang internal bleeding sa kapupungka sa kuya. Inaano ako ay, binit up. Kang 1985. Binit up ako. Para araw ka Kinaputan si buko ko Dahil anggot ako. Kaya yan. Haloy na, nagpaprakulog ang payo ko. Taon. Yung pala. Nagduman man ako sa doktor. Yan, acupuncture, painkillers, then nagsuggesting MRI. Na sana, naraman na, kang panahon pa. Yung doktor. Ako kaya, maski kahit ako ay may sakit, hanggang kaya ko pa, talagang kaya yung doktor na pag-una, wala akong, hindi masyadong malala, akala lang, headache lang talaga. Siguro kung nagpara-drama-drama ako, yan, ipapa-MRI ako. Kaya yan. Yan, pag inoperahan ako, nag-internal bleeding. Yun. Inoperahan ako sa birthday ko. Nag-internal bleeding. Nagdugo. Nagdugo yung ulo ko. Sabi ng doktor, blessing, naghinto yung yung bleeding. Dahil kung hindi daw naghinto ng bleeding, patay na ako doon sa operating room. Sa birthday ko. Kaya lang, siguro hindi ko pa time. Kaya yun, pinahiram pa ako ng aking hiram na buhay ko ng Panginoon na Hesus Kristo. Kaya yan, binuhay pa ako.
Dahil kung namatay ako doon sa operating room, hindi man ako nag-aalam kung buhay ako, patay na. Kasi wala talaga nag-aalam. Kung hindi na ata ako gumising, hindi ko alam na patay na ako. Dahil wala ka naman palang alam. Hanggang doon na lang talaga. Wala ka nag-aalam. Kaya yung mga namamatay sa operating table, hindi naman yung nag-aalam kung patay sila o buhay, mabubuhay sila. Ang makakaano lang yung pamilya. Kaya yun. Yung yung surgeon, sinabihan na pala yung anak ko, panganay, na posible, dahil sa edad ko, may edad na, posibleng magkaroon ng 50-50, magkaroon 50-50. Kaya yun. Tapos, nakita ko si mama. Isang saglit lang. Bago ako nagising. Nakita ko si mama. Doon sa may sa labas ng para iyang saan yan. Sa operating room. Nandyan, malayo, nakatingin si mama. Inaano pala ako ni mama. Binabantayan ako. Pagkatapos niyan, naganyan ako bigla, naganyan ako. Yan, gising na ako. Yan. 5 hours yung surgery. 5 hours din yung yung recovery, yung nagtulog ako ng 5 oras bago ako nagising. Kaya yun, yung nakita ko si mama doon na nakatingin sa akin. Yung bago ako magising, nakita ko talaga si mama. Iyon, ang napakagandang pakiramdam na binantayan pala ako ni mama. Yun. Yung unang surgery ko, ganun din. Nakita ko si mama. Nakatingin si mama sa akin. Ayun. Kaya yung mga namamatay sa operating room, sa operating table, hindi naman yun nag-aalam kung buhay ka, mabubuhay ka. Wala na pala. Excuse me. Halimbawa, hindi na talaga ako nagising. Dahil nga sa nag-internal bleeding ako sa ulo. Habang inuoperahan ako, nag-bleeding yung dugo, yung ulo ko. Kung hindi na ako nagising, yan. Hindi ako nag-aalam. Wala na, tapos na. Kaya yung mga na-solve ko na yung palang mga namamatay sa operating table, wala na, hindi naman yung nag-aalam. Yan. Kaya, yan mga pinagdaanan ko. Hindi ko alam kung makaya ng iba. Mga pinagdaanan ko, mga pagsubok. Sinusubok ako hanggang saan ang paniniwala ko sa Panginoon Ama Jesucristo. Siguro yung iba sa pinagdaanan ko, yan, siguro magagalit na sa Panginoon Ama Jesucristo. Baka magsalita ng hindi maganda. Yan. Pero ako, mas lalo akong kumapit sa Panginoon.
talagang lalo ako lumapit sa kanya. Dahil ang sabi ko, kung time ko na, tanggap ko. Tanggap ko na. Kung time ko na. Bago ako nag-surgery, kausap ko yung mga anak ko. Yung panganay ko, alam na kung ano. Matagal ko nang sinabi kung sabi ko sa kanila, pag, for example, na mamatay na ako, kunin ako dyan sa ospital, dalhin sa punerarya, pagkatapos, dalhin agad sa cemetery. Agad ako. Yan. Na sa cemetery. Wala na yan mga wake na yan, mga lamay-lamay na yan. Sabi ko, diretso na. Sa oras mismo yan, na alaman na patay na ako, kunin ako sa ospital, dalahin sa yan, dyan nga sa yan, sa funeral home. Pagkatapos dyan, dalhin agad ako sa cemetery. Tapos na. Kaya sabi ko, tapos na. At walang makakaalam. Malalaman na lang nila kung pag na. Ay, si Dubi pala patay na. Maraming magagaganyan. Patay na si Dubi. Patay na. Sabi nga, ang tagal ni Dubi mamatay. Hindi mamatay-matay. Yan. Yun. Inag-iwan na din ako kay bago ako na inoperahan. Nakaano ko si Ate Ami, nakausap ko. Nagbili na ako sa kanya kung sakaling hindi ako mag-survive. Sabi ko yung mga gamit ko dyan sa Santa Elena, pag wala na ako, hati-hatiin. Kasi hindi naman basura yung mga gamit ko. Bakit naman ako mapadalang basura sa Pilipinas? Yung mga tela, ibinalot ko lang yun sa mga gamit ko. Binalot. Kasi kung hindi mo babalutin, syempre mababasag yun. Yun. Yan na Kaya nga, yung caretaker ni Mama, na kinuha, pinakialaman yung mga gamit namin. Kaya lang, mga gamit naman yun. Nasa kanya naman yun. Makakarma naman, kung totoong may karma, babalik yun sa kanya. Yan. Yan ang ko. Kung oras mo na kahit pa marami ang nagdadasal na mamatay na ako, yung mga haters ko, kung talagang hindi mo pa talaga oras. Yun. Kaya, dahil, sabi ko, baka mayroon pa akong gagawin. May mission pa ako sa buhay. Kaya hindi ako namatay sa operating room. Kahit nga nag-bleeding na yung ulo ko, utak ko. Hindi pa rin ako mabuti sabi ng doktor, blessing na naghinto yung bleeding. Dahil sabi ko sa doktor, paano kung hindi naghinto yung bleeding ng ulo ko? Yan, mamamatay ako. Kaya yan. Kaya pala yung maraming mga inuoperahan sa ulo. Yung ama ni Alec.
Nag-bleeding din yun ng ano, sa utak. Inoperahan. Kaya lang, hindi naman nag-survive. Namatay. Yun. Kaya yan. Mas lalo akong kumapit sa Panginoon na Ama Jesucristo. Kaya nung nasa ospital ako, bakit magiging pag namatay ang isang tao, wala naman madadala. Yan, may iwan mo sa, sa mga pamilya. Yan. Kaya lang, kung hindi naman galing sa mabuting paraan, mawawala din yun. Yan. Kaya, kahit gaano, for example, mayaman ang isang tao, biglang yaman, Ay, pero kung naging swapang, kinamkam lahat, mamatay naman yung isang taong yun, maiwan kung for example, maiwan sa pamilya, mawawala din yun, mawawaldas din yun, mawawala din yun, kasi hindi naman galing sa kabutihan. May mga taong naghinanakit, may mga taong pinaiyak, lalo yung naghihirap, tapos inaanuhan pa, inaapakan pa. Yan. Maano yan? Mawawala din yun pagdating ng araw. Pag yung mga naiwan na yan, mga kayamanan na yan, maiiwan sa pamilya. Karamihan, mga yan. Nanonood ako dyan sa YouTube na mga wala din nangyayari. Nagwaldas din. Kaya yun. Kaya yung mga ibang gamit ko naman dito. Yan, busy akong na ko dahil ipapamigay ko. Kahit nga pinamalita, ang mga gamit ko ay mga basura. Ha? Tawa na lang ako. Ganyan talaga. Natawanan ko na lang. Yan. Ito, ginawa ko to. Ay, nagkain na ako ng lunch. Mamaya, dinner na lang. Dinner. Ito, ibinigay ito sa akin ni Papa. Bago nag-alis ng Pilipinas. Binigay sa akin. Parang ivory siguro ito. Hindi naman plastic, pero mabigat. Tinitingnan ko, baka ivory. Cross. Binigay sa akin ni Papa. Kaya, itong yung tools ko, pinadala ko kay Ate Ami. Kaya mabili ulit ako. Para makagawa ulit ako ng necklace. Yung, ko. Ginawa ko. Choker. Habang nanonood ka ng TV. Ano yan? Ito galing ito ng Madrid.
Madrid ito, galing Madrid. Ito, ginawa ko to. Itong necklace. Yan, ito, galing itong Madrid. Yan. Nabili ko. Ito, galing to kay Papa. Yan o. Binigay sa akin. Kaya yan. Suot ko. Yan na, ano yan. Grabe ng kamantaya na ano ko, nalampasan ko. Una, kasi open book naman ang buhay ko. Hindi ko naman tinatago. Kasi pag tinatago ay kinukut-kut naman. Tulad nung na-hospital ako, madagpunta dito. At pinapulis na ako. Napupunta pa dito. Nabigla nga ako nang nagpunta dito. Na ano ako, dapat hindi na magpunta dito. Dahil pinapulis na ako. Pagkatapos, punta dito. Dapat hindi na magpunta. Pag pinapulis ko ang isang tao, nasaan ang ano na mapunta pa sa ano yan, doon sa bahay ng na pinapulis ko. O, di ba? Kaya lang, pakiramdam ko ay above the law. Kaya, yun. Sana hindi na magpunta dito. Kasi pinutol na niya. Nang pinapulis ako, tagal ko nang pinutol. Una, ovarian cancer. Carcinoma, ovarian cancer. Stage 4. Pagkatapos, nagkaroon ako ng pelvic cancer. Carcinoma, ovarian cancer, stage 4. 9 times na chemo. Tapos, nag-remission. Pagkatapos, ng 8 months, nagbalik. Nagkaroon na ako ng ng pelvic cancer. Ulit ako ng 9 times na chemo. Pagkatapos, nag-remission ulit. Yan. Yun, yung nahimatay ako dito, November 19. Pagkatapos ko yung nagsasayaw-sayaw ako, nagpa-party-party ako sa sarili ko. Yun. Biglang sumakit yung ulo ko. Sobrang sakit. Hinilot ko ng yung white flower. Talagang hinilot ko. Ginanyan ko. Ginanyan ng ko. Pagkatapos natulog ako. Yung alarm ko, nag-on. 3 o'clock. Paggising ko ng ganyan, pagbuhat ko, my goodness, ang pagtingin ko sa paligid ay lahat parang puti, parang snow sa loob ng bahay. Ang ganda. Ganyan, tingin ako, parang ang puti ng paligid. Parang nag-i-snow sa labas. Buhat ako. Punta ako sa banyo. Kailang nag-ano na ako yan, gaganyan. Yan.
Pagkatapos, punta ako dito sa kusina para yung linuto kong Pilipinong pagkain, linagay ko sa fridge. Ganun din ang pagtingin ko talaga, parang may snow. Yun. Yan, punta ako sa banyo. Nag-collapse na ako doon. Nag-collapse. Ala, tumba ako. Excuse me, natumba ako. Pagkatapos ako, gapang, papunta doon kay Alec. Gaganyan ako. Narinig ni Alec yung ingay na nagkaturumba. Yun, binuhat ako. Sabi ko banyo ako, tapos masipilyo. Pero hinawakan niya ako dyan, dahil wala na akong lakas. Pero yung utak ko, kuyan pa rin. Napupursigipilan ako magsipilyo. Pagkatapos, nagpaano ako doon sa kama ko. Higa ako. Yun. Tapos biglang sumakit ito. Sakit. Iwan ko bakit sumakit dyan. Sobrang sakit. Pagkatapos, nagtawag na ng ambulance. Yun, dinala na ako sa emergency. Tagal. Naghintay. Yun. Nang madaling araw, na ako, x-ray. Pagkatapos, yun na yung nandoon ako sa, yung emergency room, na higahan ko. Nag-uwi na si Alec. Pag nagbalik ulit, kinabuka, yung umaga na, December, yun 19 ng umaga. Iyon, nagpa-CT scan ako. CT scan ako at MRI. Yan. MRI ako. Yun. Pag balik yung doktor, nagsabi sa akin na, yun, nakita na na may tumor ako dyan sa ulo. Dyan, dito. Dyan. Yan, dyan. Kalain mo, biniak yung, ginanyan yung ulo ko. Yung buho, yung scalp, ginanyan. Pagkatapos, ginanyan pala. Ginanyan. Yung yung scalp ko, ginanyan. Pagkatapos, binutas yung ulo ko. Binutas. Pabilog. Kinuha yung parte ng scalp ko. Ay, yung buto. Yung bungo. Kinuha na yung yung tumor sa ulo ko. Nandyan, nandyan. Yung ibinalik, may mga dyan, kung anong linagay dyan. Baka may ko dyan. Hindi ko lang natanong yung doktor. Sa sunod, punta ako doon, tatanungin ko kung paano na yung buto, yung bungo. Pagkatapos na yan, ibinalik yung scalp ko, linagyan na ng mga stapler. Stapler. 36 na stapler. Grabe, Yeah. Tapos pag inupirahan ka pala sa ulo, nakalimutan mo ang pangalan mo, nakalimutan mo ang kung nasaan ka, pagkatapos blanco ang utak mo, hindi ka nakakaisip, wala.
Kasi nag-iisip akong hindi ako makaisip. Excuse me. At ano yan, at wala akong naalala. Ganun pala yun. Pero, unti-unting bumabalik. Sabi ng doktor, mabalik naman daw yun, unti-unti. Matagal. Bago ako yung parang nagbabalik. Ano yan? Dahan-dahan lang nagbabalik. Kaya yan. Sa mga pinagdaanan ko, siguro yung iba masuko na. Yan. Ang sinubok lang ako. Sinusubok ako hanggang saan ang paniniwala ko talaga. Kung saan ang paniniwala. Kasi ang iba niya siguro, sinumpa na ang Panginoon ng Jesucristo. Pero mas lalo akong kumapit talaga. Lalo akong kumapit sa Kanya. Yan. Saka, naniniwala ko sa yan. Yung blessing. Dahil kung iba-iba, yung nag-bleeding yung utak ko, hindi na yun may hinto. Kaya, binuhay pa ako. Binigyan pa ako ng chance na mabuhay. Kaya yun, yan miracle na binuhay pa ako. Kaya yung ko ang New Year, ang Christmas, New Year, yun. Tapos yung birthday ko, irinigalo sa akin ang buhay ko. Birthday ko. Kaya, pasalamat ako at yan talaga, na binuhay pa ako. Kaya, yan ang kwento ng buhay ko. Kaya, kapag ako nawala, huwag na maghanap. Hanap ng hanap. Malalaman na lang kung patay o buhay pa ako. Huwag naghanap ng hanap. Mababalitaan naman yan eh. Lalo na pag tungkol kay Dubi. Talagang yan, gustong malaman kung buhay pa ako. Malalaman na lang yan. Kapag dumating ng panahon na yan, malalaman na lang yan. Kung buhay pa ako, yan, ganyan. Huwag nang maghanap-hanap. Bakit naman mahanap? Kaya yun. Ang buhay ko, open book. Pero yung iba'y tinatago. Kahit may sakit, tinatago. Nagpapakita na, healthy. Ay ako, pag talaga, sinasabi ko, dahil bakit ako mapakita na pagkatapos malalaman naman ng iba, kaya ako na mismo ang nagkwento. Para ako mismo talaga galing sa akin, kaysa kagaling sa iba.
Kasi baka may dagdag na. Yun. Kaya, yan ang naano ko na maging mabuti sa ating kapwa. Kasi hindi naman yan madadala. Yan, ito. Mga sing-sing na yan. Daan lang yan. Ito. Daan lang yan, oh. Wala. Kung sakala akong mamatay, walang madadala. Pabigay ko na yan. Bakit naman nadalhin ko? Ay, pagdating ng araw, ay buto na ako. Buto na, oo. Hindi ko man madadala. Maiwan naman. Oo. Kaya, bakit mo dadalhin pa? Kaya yan. Kaya, niya na ang ano. Hindi mo kailangan ng mga, anong yan, mga magpakita ka sa ibang tao na mayamanong ka, makipagkantisan ka, wala naman yan. Pag may ang tao, pag oras na, hindi mo naman nadadala. Kaya, ang maging mabuti ka sa iyong kapwa. Gumawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa. Yan. Hindi yung gumawa ka ng kasamaan. Kasi kung talagang may Diyos, nakikita yan. Ay kung totoo talagang merong impyerno, takot mapunta sa impyerno. Kaya, yun nga, maging mabuti sa kapwa. Yung mga nangloko sa akin, kung ang iba-iba ay isusumpa na, na, ipapakulam na. Pero ako hindi ko ginawa yun. Ang inano ko na lang na, pinagdasal ko na lang na, na, yun ang okay, na natural, normal na depress ako noon. Mga resulta ng mga pangluloko sa akin dahil sobra akong tiwala. Kahit nga ni kadugo ko, linoko ako. Ilang beses na akong niloko. Dinatawa ko na lang. Kasi ang akala, ganyan ako. Ganyan ako. Pero, sobra lang talagang respeto ko. Kahit anong sabihin sa akin, tikom ang sobra respeto ko. Yan. Kahit anong sabihin sa akin, sealed ang bibig ko. Kaya ang akala. Pero nagmamasid lang ako. Nakadyan lang yan, oh. Dyan. Pero mahirap niyo na nagpapakita ka sobrang kumbaba. Dahil sa sobrang mong kumbaba, ang tingin sa iyo ganyan. Hindi ka nare-respetuhin. Gagawan ka na ng mga kasamaan. Yan. Dalakala, kayang-kaya ka. Yan. Kaya mahirap yung sobrang pakumbaba ka, yung magpakita ka ng dahil abusuhin ka talaga. Yan, yun lang ang ko. Ang advice ko. Huwag magpakita ng sobrang pakumbaba. So, huwag yung pag alam mo nang inaabuso ka na, lubayan mo na. Kaya, kasabi nga niyan, kapag below the belt ka na, ang ginagawa sa iyo, mag-iwas na, na talaga.
umalis ka na. Dahil habang buhay, ganyan ang trato sa iyo. Wala yung pagbabago. Dahil ang tingin sa iyo, katulong ka, habang buhay, ang tingin sa iyo, katulong. Ganyan yan, walang pagbabago. Kaya mabuti pa, umiwas ka na. Para hindi habang buhay na ipatuloy ang pag-aabuso. Kaya, dahil alam na, kaya ka. O, yan. Yun lang yan. Okay. God bless. Okay, God bless everyone.